Gaano nga ba kahirap mag-commute dito sa Canada? Nagpahatid lang ako nitong umaga papunta sa office. 2 beses lang din naman ako pumapasok kada linggo. Isang napakalaking debate ang pagkakaroon ng sasakyan dito sa Canada. Isa nga ba itong necessity? Para sa akin, depende yan kung nasa ang lugar ka, kung ano ang sitwasyon mo at kung ano ang priority mo. Kung ikaw ay maghahanap ng trabaho dito sa Canada, napaka-importante yung lugar kung saan ka magtatrabaho. Dahil hindi lahat ng parte ng Canada ay may reliable na transportation. Maganda ang transportation system sa Toronto, Montreal at Vancouver. Kaya napaka-importante ng location ng trabaho mo kung hindi ka naman nagda-drive or wala kang sasakyan, lalong-lalo na kapag winter. Sa kabilang banda, malaki naman ang oras na matitipid mo dahil ang 30 minutes na drive mo ay pwedeng abuti ng 2 hours kapag ikaw ay nag-commute. Dito ngayon sa Canada ay malamig na kaya doble-doble rin yung suot ko. Lalo na pag ikaw ay nagko-commute, mas mabuti ng mas marami kang suot kaysa naman ikaw ay lamigin. Bago mag alas 5 ay nag-decide na akong umalis. Dahil nga wala akong sundo ngayon, kailangan ko mag-Uber. At naku, nakakagulat nga ang presyo. Hindi ako kadalasan nag-Uber pero dito sa bago kong trabaho, kailangan ko. Yung $40 na yun, hindi pa yun diretso sa bahay ha. Kalahati lang yun ng biyahe ko. Nagpa-drop off lang ako sa pinakamalapit na subway station kung saan ako sasakay ng train. Fall season ngayon kaya foggy at medyo maulan. After 40 minutes ay nakarating na ako dun sa train station. Nagtaka nga ako dahil ang ina-expect ko ay maraming tao dahil nga rush hour ngayon. Awasan ng mga tao pero kukunti lang yung nakita ko dito habang naglalakad ako. Mahigit 6 na buwan na nga rin nung huli ako nag-commute. Tingnan nyo naman, ako ang unang-unang sumakay sa train pero within 5 to 10 minutes dumami na rin yung mga tao. Hindi naman ganun ka-crowded ang mga public transport dito sa Canada. Siguro depende na rin kung nasa ang lugar ka. Personally, hindi naman problema para sa akin yung dami ng tao kasi sanay naman ako sumakay ng LRT at MRT sa Pinas. Ang problema talaga ay yung amoy dahil hindi naman tayo sanay sa mga ganong amoy kaya nahilo ko pagkatapos ng biyahe. Nagpasundo na nga lang din ako sa pinakamalapit na subway station dahil aabuti na naman ako ng 30 minutes.